Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortilla. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So medyo tinanghali ako, nagbabrown kayo ng alas 5. Kaya nag-aalangan akong gumawa ng video mga ka-Johnny, kasi biglang namamatay yung matay, tapos biglang parang may nag-jump na kuryente, gumagano siya. Kaya hindi ko na ginawa kanina ng maaga pa. Ito, pero magandang umaga mga ka-Johnny at medyo ngayon na tayo kahit medyo maliwanag na, nakikita nyo yung likod. So yun mga ka-Johnny, sa mga newbies, subscribe po kayo. Tapos sa mga legit subscribers natin dyan, like natin, share tayo. Tapos alam nyo na, sa mga newbies naman, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps update at sa mga maaari nating pag-usapan at maipayo sa inyo kung sakali may mga suliran kayo o sitwasyon na hindi nyo kayang labanan. At may papayo ko lang lagi naman sa inyo, ito lang. Advice lang naman talaga may ibigay sa inyo kasi hindi ko naman kayo lahat matutulungan na sabay-sabay at hindi ko naman kayo mapupuntahan para ma-comfort. Siyempre may kanya-kanya pa rin buhay. Pero sabi ko sa inyo, kahit advice lang ito, malaking bagay na po para sa akin makapagbigay tulong sa ganito pamamaraan sa mga biktima ng mga online lending apps mga ka-Johnny. Yun lang po, no? Pero kung may mga pinagdadaanan nga kayo, sabi sa inyo, lalampasan nyo rin po yan, makakapag-move on din po kayo. Kung ako nga, nalagpasan ko rin po yan, kahit yung mga ibang mga biktima ng online lending apps, harassments, mga victims, nalagpasan din po nila yan. Kaso nga na, syempre, matagal na panahon, hindi yan basta isang araw lang, isang pikik, parang isang stop, hindi po yan. Medyo may tamang panahon po dyan sa proseso ng pag-move on sa mga harassments nila. Pero tandaan ninyo mga ka-Johnny, lagi nating isipin na matatapos yan. Hindi yan panghabang buhay, hindi yan magtatagal. Darating din yung panahon na hihinto yung mga yan. Tandaan mga 4 to 6 months din, paunti-unti na lang po sila na panggugulo at laksan nyo lang yung loob nyo. Tapos syempre sa mga mahal nyo sa buhay, kung kaya nyo ipag-communicate nyo na po at paalam nyo na rin po kung kaya nyo po. Sinasabi ko na sa inyo kasi mahirap kasi sinasarili yung mga ganyan eh. Pero ito, sumagot muna tayo ng isang tanong dito about sa isang comment sa ating YouTube channel. So yun, hindi ko mabasa, iba kasi yung pangalan niya rito. Pero sige, basahin na lang natin. Sir, nag-home visit po ba ang Digido, OLP, One-Hand at Peso Ready? Walang-wala po kasi talaga ako ngayon. Kahit gusto ko man makabayad sa kanila, sobrang takot ako kasi di alam ng mga kasama ko sa bahay ito. Yan ang problema. Yung hindi alam ng mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaibigan, na minsan na nanghihiram tayo dun sa mga sa online lending apps na magugulat na lang din sila dahil nga pag nagpunta, di alam may utang, pag pinost sa Sokmed, sa Facebook, sa ibang mga pages, mga buy and sells, di ba? Sa mga barangay, page, ipopost sila sa page na yan, di magugulat na lang yung mga mahal natin sa buhay na, ayun, nakapost ka na. Yan nga sinasabi ko, kaya nga dito sa amin mag-isawa, kahit sa mga pamilya namin, alam nila na nanghihiram ako sa mga ola. Kasi nga, ayoko namang magulat na lang ako na isang araw may post nga tulad sa akin na post ako at na anuhan na rin na GC yung mga kaibigan ko sa FB ko na itag sila, na i-mention sila, pero buti na lang at makakilala ko sila kahit sa trabaho ko, alam nila yan na ako ay nanghihiram sa mga online lending. Pero hindi naman kasi ganun ako na lumala ng husto na yung katulad ng iba na sumobray sa tapal system 10 to 50 na ola nahihiraman nila. Kaya ang tanong pa niya, kung nag-home visit po ba ang Digido o LP 100 Peso Ready, kaka-upload ko lang po kahapon kung ano yung mga nagpupunta madalas sa within NCR. Pero ito, yung Digido talaga mostly yung sa NCR at Rizal, tsaka Batangas, Laguna, Cavite. Yan, medyo nagpupunta na sila dyan, sa'yo na nagtatanong. Pupunta po sila dyan. Si OLP, may mga claims na nagpupunta yan madalas dito sa may Bulacan. Kasi ang third party collector nila is The Garnet, Panama, tsaka yung AMG. Yun ang tatlong alam kong nagpupunta na third party collector. Si Juanahan, wala akong balita talaga dyan na nagpupunta. Kaya si Peso Ready yan, parang yan kahit magkaibang
registration o SEC registered to si OLP si Peso Ready, parehas yan. Okay, maniniwala kumbaga sa magkaibang pangalan, magkaibang rehistro, pero magkapatid talaga yan. Nahuhuli-huli ko rin yung mga yan eh. Medyo napapansin ko na kung anong sister ni OLP, sister ni Peso Ready. Ganun yan. Galawan nila yan eh. Kumbaga sa parang yung ibang kumpanya, no? Mayroon kasi akong alam ng mga ganyang kumpanya na kunwari, pangalan iba. Tapos pag hinanap mo sa BIR registration is iba yung nakapangalan, pero iba yung pangalan isa niyang kumpanya rin, tapos pangalan ng kapatid niya, ng mga kakilala niya, ganun po yan. Pero iisa lang talaga yung mga yan, halos talaga. Kaya malapapansin mo, halos parehas yung mga text nila sa inyo, mga harassments nila, mga ganun estilo kasi ng mga yan, mga kadyani. Then ito, walang-wala po kasi talaga ako yan, kahit gusto ko man makabayad sa kanila. Kung walang-wala po talaga kayo, wala naman tayong magagawa dyan eh. Hindi naman agad-agad makakapagbayad ang tao. Tulad ko, ako nga, hindi rin naman ako agad-agad nakabayad doon sa mga lending companies rin na nahiraman ko. Kaya inunti-unti ko na lang nung nakausap ko sila. Pero ito, mabibigla talaga itong mga kasama mo sa bahay pag nagpunta yan si Digido. Hindi kita kaya takot Nakasabihin na naman ng iba dyan, nananakot ako. Pinaghahanda ko kayo. Pinapaabiso ko na kayo na nagpupunta yan si Digido. Kala na kung taga NCR ka po. Ayan. Tapos kung ang utang mo talagang wala pang maihulog o wala pang bawas, mostly talaga kung hindi pa higit doon sa principal amount mo. Kasi ako, kaya hindi lang ako napuntahan. Ako mismo ko sa akin yung utang ko na personal. Hindi sa utang ng asawa ko yun. Kaya binayaran namin. Kasi sa asawa ko, yung kanya is wala talagang bayad simula ng hiniram niya yon sa Digido, kaya napuntahan yun dito sa Valenzuela. Yung sa personal ko po sa Caloocan po kasi naka-address yun, and then ang utang ko sa kanila is 3.5 lamang po, and then yun nga ulitin ko 3.5 yung utang ko. Then nakapagbayad ako ng 2 beses for 2 months yun, ng isang 2,200 at isang 3,300. Kaya ang alam ko talaga na ibayad ko na halos is 5 mahigit, mga ganon, something. Basta lagpas na sa principal amount, tsaka doon sa tingin ko na mga tubo-tubo nila. Kaya nga, medyo malakas din loob ko na kung magsasampa sila sa akin ng kaso sa small claims, syempre, harapin natin yan. Harapin ko yan. Kung magpapayal talaga sila. Kasi pagdating sa korte yan, sabi nga ng attorney namin doon sa PNP last year na kumayag kayo. Kasi once naman na mapansin ng judge yun or ng fiscal na sobra sa interest yung nila, kagaya ng iba, may ikukwento ko sa inyo sa susunod na video, no? Meron ako nalaman na may mga nagpapile ng mga small claims, pero hindi sa lending. Yung alam ko home credit, meron mga pinapile, pero yung sa lending na personal, medyo may ipabalita ako sa inyo dyan. Sa inyo, mga nakasuhan sa small claims, pero ang galing naman ng nababawas yung penalty kapag umaakit na po sa korte si small claims. So yun, kung walang-wala ka po, wala po tayong magagawa dyan kahit gustuhin mo man bayaran yan. Kaya nga lang, lakasan nyo yung loob nyo na makapag-usap na maayos, kasi pupunta lang naman sa Digido para mag-iwan ng papel, tapos mag-iwan ng number nila yan, ng agent. Saan mo sila pwedeng kausapin? Si OLP, tandaan mo, parting Bulacan yan, tsaka si Peso Ready, yung mga third party collector na po yung pupunta, hindi po sila mismo. At si Juanhan, wala akong balita dyan talaga na pupunta, wala akong idea, wala akong nakukuhang claims na nagpunta si Juanhan kahit dito sa NCR. Okay, ito po ng yung lingkod ka, Johnny na Janitor Tibet, ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.